Carlos Yulo nais magpatayo ng clinic para sa mga baguhang gymnast. Ito ay tanda ng pagsuporta sa mga nais maging kampiyon at lumaban sa ibang bansa. Masayang-masaya ang netizens sa balitang ito, lalo't simula noong nanalo siya ay maraming gustong subukan ang gymnastics. Bilang isang professional na si Carlos, ay nais niyang tumulong sa mga baguhan. Dahil alam niya na mahirap talaga ang pagdadaanan ng ganitong career. Pero naisip mo ba na kung hindi naging gymnast si Kaloy ay meron siyang ibang trabaho? Kamakailan lamang ay na-interview siya ng GMA na si Pia Arcangel. Natalakay dito kung ano ang kanyang hilig bago maging gymnast, sambit ni Kaloy. Uso po before yung breakdancing po sa mga piyesta-piyesta, yung mga nagtatumbling po. Doon kami nagtatry hanggang sa matuto po kami ng mga basic. 7 taon lamang noon yung 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo nang unang magka-interest sa gymnastics. Pero bago pa man ang gymnastics ay una na siyang na-curious sa breakdancing. So kami po ng mga pinsan ko, kaibigan, parang nag-try po kami sa playground sa tapat po ng Manila Zoo. And then palagi kaming dinadala puro ng lolo ko po. Doon kami nagtatry hanggang sa matuto po kami ng mga basic. Dagdag niya. Nang tanungin kung nasubukan ba niyang sumali sa breakdancing, sagot ni Carlos, hindi po. Yung mga stunts po yung gusto kong matutunan. Ayon kay Carlos, taong 2012 nang pangarapin niyang maging isang atleta matapos na makapanood ng professional gymnastics. Noong 2012 po kasi first time kong makapanood ng Olympics. And then, doon po talaga ako na. Sabi ko, gusto ko rin maging kagaya nila, mag-compete sa ganitong level. And syempre, makakuha po ng gold medal. Doon po talaga nag-start akong mangarap, sabi ni Carlos. Sa pagsali sa local gym, nakita si Carlos ng Gymnastics Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion, na ngayon kasama niya sa competition. Anya. When I met him, of course, he just wanted to learn to tumble. But when I see him, I could see the passion in his eyes and he doesn't even have a coach, sabi ni Cynthia. Pagpapatuloy niya, so I asked him to join the Batang Pinoy. He was 12 years and under and he has no coach and he won medals. Dagdag niya. Para mas mahasa pa ang likas na talento at galing ni Carlos, binigyan siya ni Cynthia ng coach. Ang Japanese coach na si Munehiro Kugimiya sa angking galing ni Kaloy ay nagkasundo ang dalawa na mag-training sa Japan. Pinaniniwala ang si Kugimiya ang naghubog kay Carlos ng mga moves, stunts, routines sa gymnastics. Sobrang laking papel ni Coach Munehiro Kugimiya sa tagumpay ni Kaloy. Sa mga palarong lokal ay nooy lumalaban na ang ating kampyon. Kasama niya ang kanyang magulang, particular ang ama sa kanyang mga competition. Sa mga lumang larawan nga na ito na naglipana sa internet, ay makikita na sobrang saya ng pamilya Yulo noong bata pa si Kaloy. Makikita rin natin sa mga larawang ito ang simplicity ng pamilya. Hanggang neto lang, halos 1 buwan nang mabago ang ikot ng mundo ni Carlos Yulo dahil sa panalo, ay naging mas kilala. Popular at tampulan ng balita si Kaloy at ang kanyang pamilya. Ayon kay Miss Cynthia Carrion, hindi naman dapat lalala ang sigalot sa pamilya kung hindi umano na una magparinig sa social media ang nanay ni Carlos na si Angelica Yulo. Sa kabila niyan ay dagsa ang mga gantimpala sa gold medalist. Kahit hindi nakikita ng mga netizens mamagkasama ang kampyon at pamilya nito, ay patuloy na sinusuportahan si Kaloy ng mga Pilipino sa tagumpay nito. Sabi ng mga netizens, it takes time, darating din yung panahong maayos din sila. Mapagpatawad naman ang Pinoy, lalo't may mabuting puso ang ating lahi. Maaawain, mapagbigay at mapagmahal. Saad ang netizens, naway magkaayos na ang kanilang pamilya para happy-happy na ang lahat. Bilang isang netizens, anong maipapayo mo kay Carlos Yulo? Mag-comment ka naman sa video na to. Ito ay tanda ng pagsuporta sa mga nais maging kampiyon at lumaban sa ibang bansa. Masayang-masaya ang netizens sa balitang ito, lalo't simula noong nanalo siya ay maraming gustong subukan ang gymnastics. Bilang isang professional na si Carlos, ay nais niyang tumulong sa mga baguhan. Dahil alam niya na mahirap talaga ang pagdadaanan ng ganitong career. Pero naisip mo ba na kung hindi naging gymnast si Kaloy ay meron siyang ibang trabaho? Kamakailan lamang ay na-interview siya ng GMA na si Pia Arcangel. Natalakay dito kung ano ang kanyang hilig bago maging gymnast, sambit ni Kaloy. Uso po before yung breakdancing po sa mga piyesta-piyesta, yung mga nagtatumbling po.
Doon kami nagtatry hanggang sa matuto po kami ng mga basic. 7 taon lamang noon yung 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo nang unang magka-interest sa gymnastics. Pero bago pa man ang gymnastics ay una na siyang na-curious sa breakdancing. So kami po ng mga pinsan ko, kaibigan, parang nag-try po kami sa playground sa tapat po ng Manila Zoo. And then palagi kaming dinadala puro ng lolo ko po. Doon kami nagtatry hanggang sa matuto po kami ng mga basic. Dagdag niya. Nang tanungin kung nasubukan ba niyang sumali sa breakdancing, sagot ni Carlos, hindi po. Yung mga stunts po yung gusto kong matutunan. Ayon kay Carlos, taong 2012 nang pangarapin niyang maging isang atleta matapos na makapanood ng professional gymnastics. Noong 2012 po kasi first time kong makapanood ng Olympics. And then, doon po talaga ako na. Sabi ko, gusto ko rin maging kagaya nila, mag-compete sa ganitong level, and syempre, makakuha po ng gold medal. Doon po talaga nag-start akong mangarap, sabi ni Carlos. Sa pagsali sa local gym, nakita si Carlos ng Gymnastics Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion, na ngayon kasama niya sa competition. Anya. When I met him, of course, he just wanted to learn to tumble. But when I see him, I could see the passion in his eyes and he doesn't even have a coach, sabi ni Cynthia. Pagpapatuloy niya, so I asked him to join the Batang Pinoy. He was 12 years and under and he has no coach and he won medals. Dagdag niya. Para mas mahasa pa ang likas na talento at galing ni Carlos, binigyan siya ni Cynthia ng coach. Ang Japanese coach na si Munehiro Kugimiya sa angking galing ni Kaloy ay nagkasundo ang dalawa na mag-training sa Japan. Pinaniniwalaang si Kugimiya ang naghubog kay Carlos ng mga moves, stunts, routines sa gymnastics. Sobrang laking papel ni Coach Munehiro Kugimiya sa tagumpay ni Kaloy. Sa mga palarong lokal ay nooy lumalaban na ang ating kampyon. Kasama niya ang kanyang magulang, particular ang ama sa kanyang mga competition. Sa mga lumang larawan nga na ito na naglipana sa internet, ay makikita na sobrang saya ng pamilya Yulo noong bata pa si Kaloy. Makikita rin natin sa mga larawang ito ang simplicity ng pamilya. Hanggang neto lang, halos 1 buwan nang mabago ang ikot ng mundo ni Carlos Yulo dahil sa panalo, ay naging mas kilala. Popular at tampulan ng balita si Kaloy at ang kanyang pamilya. Ayon kay Miss Cynthia Carrion, hindi naman dapat lalala ang sigalot sa pamilya kung hindi umano na una magparinig sa social media ang nanay ni Carlos na si Angelica Yulo. Sa kabila niyan ay dagsa ang mga gantimpala sa gold medalist. Kahit hindi nakikita ng mga netizens, mamagkasama ang kampyon at pamilya nito, ay patuloy na sinusuportahan si Kaloy ng mga Pilipino sa tagumpay nito. Sabi ng mga netizens, it takes time, darating din yung panahong maayos din sila. Mapagpatawad naman ang Pinoy, lalo't may mabuting puso ang ating lahi. Maaawain, mapagbigay at mapagmahal. Saad ang netizens, naway magkaayos na ang kanilang pamilya para happy-happy na ang lahat. Bilang isang netizens, anong maipapayo mo kay Carlos Yulo? Mag-comment ka naman sa video na to at mag-subscribe ka rin para makakuha ka ng mahahalagang balita na dapat mong malaman. Maraming salamat.